Ayan, isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan. Ayan na, kasalukuyan ay naglalakad kami, no? At meron tayong pupuntahan muli. At ito nga ay kasama pa rin natin Kalingap Fair TV, Winslow Vlogs. Ayan. Sila yung mga kasama natin sa mga panahon na ganito na tayo ay nasa scouting, no? Kahit medyo umaambon, okay lang. Mapuntahan lang natin yung dapat puntahan ng mga inilalapit sa atin. Mga kalingap, mga kababayan, tara, samahan nyo kami at alamin natin ang kwento nila. Let's go. Ayan, nandito naman tayong muli, no? Sa ating isang pupuntahan. Ayan, dito tayo, no? Pasok tayo dito sa isang bahay na naman. Hello po, nanay. Hello po. Kumusta po si nanay? Po. Ay, ate, kumusta po? Ayos lang po. Ayun, si ate ay smiling face. Ay, ate, kumusta? Hello. Anak mo, ate? Apo. Ilan taon na siya? Magpo-4 po sa November. 4 years old. Anong pangalan niya, ate? Shine po. Ikaw. Shine. Shine. Ito pangalan niya. Si Alison. Alison. Wow, ganda ng name. Shine. Ilan taon si Shine? 29 years old. 29 years old. May asawa? Meron po. Saan si mister? Nagtatrabaho po sa Kamsur. Ano yung work niya? Construction. Construction worker. Ano siya? May skilled o... Labor. Labor. Kailan daw mga anak? Labor sa construction. Labor sa construction. Si nanay, ano pangalan ni nanay? Corazon. Corazon. Rabulan, sekretaryo. Uy, sekretaryo. Ilan taon si nanay? Ning 67. 67. Mga kalingap ng kababayan ang sitwasyon ni nanay Corazon. Oh my God. Nagkasakit pa ako ng 7 buwan. Nagkasakit kayo ng 7 buwan. Anong sakit po, nanay? Nung sabi nila trangkaso, gusto ko naman pong gumaling. Naglapit ako sa BHW. Nagpasama ako doon sa malaking center. Sabi nila, mag-i-explotom ako. Ano daw, nanay? Mag-i-explotom. Anong ibig sabihin nun? May ano daw ako sa baga. Di nag-ano ako, nagpaila ko noon na hiningi nila. Pinainom nila ako araw-araw ng gamot. Hanggang sa ganito na, kung lumalakad ako, hanggang ano lang, naghihingal ako. Inaano ko ng parang ano yung katawan ko. Sinasasal ako ng ubo. Pero nakainom ako ng maintenance na yon. Natapos ko. Iyon siguro, sa kapaguran ng panahon, ito na ang buhay. Kasi gusto kong ang mga anak ko makatapos ng pag-aaral ng high school man lang. Yung asawa ko, wala naman na nabuhay. Iyon, nagpapasok ako ng katulong. Maglalakad lang ako, kapunta sa amo ko. Pag uwi ko naman, lakad naman ng hapon, pauwi. Yun ang ano ko, hanggang makatapos sila. Pero nilalait pa rin ako noon. Nilalait pa rin ako ng kapwa ko. Sabi ko naman sa kanila, wala akong magagawa kung lalaitin ninyo ako. May mga pinsan daw akong mayroon. Hindi raw ako lumapit. Sabi ko, hindi baling ako kumayod. Wag lang sa mga may marinig akong lagi na lang sa kanila na humihingi ako. Yun lang po. Pati yung
asawa ko matanda na. Yun ang pagkahulog niya sa kahoy. Kasi kinuha siya ng kapitbahay naman namin dyan sa tamping dagat. Nahulog po siya, yun ang hindi niya nan malakadan. Napilay po siya. Pero hindi naman nila kami sinuportahan. Dahil hindi raw sila kumpanya. Hanggang sa sabi ng asawa ko, hayaan mo na. Hanggang siya maratay siya sa karamdaman. Sabi ko, wala tayong ipapadoktor. Hayaan mo na ngayon. Kung ang Diyos ang may gusto na, magpapahinga na ako, sabi niya sa akin. O yun, ang mga anak ko na ang karamay ko. So, nasaan na si tatay ngayon, nanay? Nasa heaven na siguro. Patay na po. Ilang taon na, nanay? 3 taon ngayong November. 9 na taon. 9 na taon naman ako nag-alaga na hindi siya nakakalakad. Pagdating ko sa bahay, iigib ako ng tubig. Paliliguan ko siya kasi hindi na siya makalakad. Oh my goodness. Pero tiniis ko yun. Tiniis ko yun. Na ako ang kumayod. Na maski sabi ko maglabada ako sa bayan. Tinitiis ko yun na pagod ko. Makita ko lang ang mga anak kong masaya. Yun lang. Naalis na po ang ano ko. Naalis na po ang pagod ko. Pagdating ko, may dala akong bigas, 2 kilo. Magsasaing yung namatay kong anak na pangalawa sa panganay. So, ilan ang anak mo, nanay? 6. 6. Opo. Ilan ang malapit dito sa inyo? Ito lang po. Siya lang. Opo. So, ikaw ang nakasama nito ni mama mo? Nung una po, yung kapatid namin pong bunso. Kapatid mong bunso? Opo. Kasi Siya- po ano. Siya talaga yung kapiling ni mama ninyo? Opo, kasi po nag-alaga din po sila ng ano, Nag-alaga pamangkin po namin kami. nag-alaga din po sila ng pamangkin namin na special child po. Saan siya ngayon? Yung kapatid ko. Mm-mm. Nasa Maynila na po. Tumutulong po dun sa kapatid namin. Na may anak na Opo, meron na po. Mayroon din pong anak isa. isa. So, ano yun? Nag-aaral siya doon or tapos siya mag-aral? Nang ano, sa hirap po ng buhay, hindi na po siya nakapagtapos ng pag-aaral po dito. Tapos, yung ano po, sinusweldohan naman po siya nung ate ko. Parang bigay-bigay lang po baga. Tapos parang gusto ko niya rin makatulong kay mama, makapagpadala kahit konti. Eh yun po, pumunta na po siya doon. Kailan pa siya pumunta doon? Ngayon lang po kasi, ano, parang naano po siya nung namatay po yung pamangkin po namin. So, ang daming pinagdaanan ninyo. Opo. Pagmula po nung naano po yung tatay namin, nung nahulog sa kahoy, hanggang po yung pamangkin po namin na special child. Yun po. So, sa ngayon, ikaw na ang nagiging kaagapay ni nanay dito sa bahay ninyo. Opo. Kasi po siya lang po mag-isa kung wala po kami dito. So, saan naman kayo nakatira? Sana? Sa binisitahan po. May bahay kayo doon? Ning ano, nag-aano po yung asawa ko magpatayo po. Pero parang ano po kasi wala na pong kasama dito si mama. So, kaya nagdesisyon ka na dito na lang? Dito muna po. Yan mga kalinga, pinuubos si nanay. So, buti naman at may bahay kayo dito. Si nanay dito. Hindi naman po ito sa amin. Nakikitira lang po kami dito. Bakit kaninong bahay to? Sa malayong kamag-anak na po. Buti pinatira kayo dito sa bahay na to. Nakiusap lang po si mamay kasi wala po kaming matutuluyan kung hindi kami makiusap na titira po dito. Sisirain na nga po sana to eh. Tapos,
nanghi si Mamay nung dati, nung nasira po yung bahay namin dun dati. Nanghi po si Mamay nung mga gamit-gamit ng pangbubong. Tapos, madali pong nasira. Tapos, dati po, butas-butas po yung mga bubong po dito. Tinatapalan lang po ni Mamay ng mga plastic po ng chicherya para po pag tumulo. So ang bahay na to, nanay, hindi sa inyo? Hindi po. Ito po, sa siyempre, ako noon, maano po ako sa kapwa ko, tumulong naman po ako sa kanila ng lakas ko, kasi kasama niya ako doon nung magkasakit yung papa niya, hanggang sa mamatay, ako yung kasama niya. Kaya nung magkiusap akong dito kami titira, o sige, nanason, ano ko na sana ngayon, kaya pinalisan ko na ng bubong. Sabi ko, wag naman. Pabubungan ko na lang. Para mayroon kaming matirhan, yung mga anak ko. Saka naaawa ako nitong special child. Kung manghihingi ako ng trapal, magtatrapa lang kami. O sige na ngayon. O ito nakita naman ng biyanan niya yung atid ko na may mga trapal sa loob. Inanuan nila ako nitong anahaw. Inatipan nila. So ibig sabihin, nanay, mula noon, wala kayo sariling bahay? Wala po. Mayroon po kami doon sariling bahay. Kaya lang, wala kami sariling lupa. Oo. Kaya nung nawas out ng tiso yung bahay namin noon, hindi na kami nang may-ari ng lupa doon. Na wag na ngaya kayong tayo, ganap na kayo kung mayroon kayong manapan. O di sa ako naman, naawa ako sa asawa kung hindi makalakad sa special kong apo na talagang alagain, sinusubuan, pinapaliguan, kasi hindi siya na makapagsalita. Ayun, sabi, nakiusap na ako doon. Sige na ngayon na naason. Lagyan mo na lang ngayon ng kasi ngayon inalis na lahat yung bubong, yung kahoy ngayang bunsod. Sabi ko, palalagyan ko na lang. May apo naman ako dyan sa nanghingi ako ng ginawang bunsod na 4 na kahoy. Yan ang pinatigas dito sa bahay. So ilang taon na kayo, nanay, nakatira sa bahay na to? 2 taon po. 2 taon. Ay, grabe, no? So, ikaw, ate, ano pangalan uli? Shine po. Sa ngayon, ikaw ang kasama na to ni nanay na. Okay. So ano yung naiisip mo na, yun nga, yung sitwasyon ninyo ni nanay, ganito, nakatira kayo sa ganito, at si nanay ay may ganyang karamdaman, ano yung... Wala po, minsan, iiyak na lang po ako kasi pag nakikita kong panay na po siya ubo. Tapos hindi naman po sa ospital kung kasi pag pupunta po sa ospital may mga gamot po di bang bibilhin. Yung kita po ng asawa ko, sakto lang po. Kaya, po, kami, gusto rin po namin mapa-check up si Mamay. Kaso, hindi po namin magawa. Kasi po, ako lang po. So, itong kapatid mo na bunso, magkano naman yung pinapadala sa inyo? Ngayon po, wala pa po kasi bago pa lang po siya doon sa ate ko. So, ikaw, ano naman yung pinagkakabalahan mo sa ngayon? Hindi, nag-aalaga po nitong anak ko. Nag-aalaga kay baby. Di naman, baby, pinaiyak si mama.
Si Mister naman, kumusta naman yung kanyang sahod doon sa trabaho niya? Sakto lang po para sa ano, pang ano-ano po namin. So, may balak pa. Na ano po. May balak pa kayo ni Mister. I mean, balak na magpagawa ng bahay or magplano ng bahay. Siguro po, pag nakaluwag-luwag na po, kaya na po. Ng ano. So, ilang taon na kayong nagsasama ni Mister? 4 na taon na po, pero nung ano ko lang po kami nakapagpakasal kasi po sa wala, ano po. Ibig sabihin, magmula nung kayo ay nagsama, wala talaga kayo sariling bahay or inuwi? May pinapatiran po yung mama niya doon sa binisitaan po sa akin. Parang yung kamalig po baga, pero parang bahay na po. Parang doon din po kami nagtira dati. So, hindi pa rin sariling pundar ninyo? Hindi po. Pinayos lang po yung para maging bahay po ba. Maging secured po na tira. So, si Mister, ilang taon na sa trabaho niya? Yung ano pa lang po, mga dalawa. So, talagang yun ang trabaho niya, isang construction Hindi worker? po, nakikipagtaniman po siya dati ng palay. Okay, so mayroon din siyang additional mga kababayan, ano? Nay, Oh, sa palagay mo nanay, ano yung pinaka-importante sa iyo, sa inyo, ng inyong anak dito sa sitwasyon niyo ngayon? ang importante po sa akin, sir, ito po, sana anong pagkain na hindi naman tumatakbo-takbo ang anak ko. Pagdating ng oras, kakain kami. Minsan, nag-ano kami wala kaming gugulayin. Sabi ko, mag-awyo na lang tayo. Lagyan ng mantika. Oo. Iyon. Kaya itong bata, sanay sa tawyo at saka mantika. Masarap na raw. Maski hindi ako mapatsikapan. Basta pagdating ng oras na pagkain, may makakain. So, ang ibig mong sabihin, nanay, hindi ka gumaling, hindi ka mapatsikapan, basta ang importante may pagkain sa araw-araw. Oo. Kasi naranasan ko na noon na tatakbo-takbo ako. Pagdating ko, lalaitin pa akong hindi daw nahihiya na pagdating ng pagsaing, tatakbo ako sa ibang tao. Sabi ko, binabayaran ko naman pag galing ko sa trabaho ko. Maski hirap na hirap ako. Kaya ito ang buhay ko mula noon hanggang ngayon. Kanta yun na yan. Wala akong naranasang ginhawa. Ay, grabe. So, ano naman sana nanay, yun nga sabi mo ay may 7 anak, no? Pero nang dahil sa 6 na anak, nang dahil sa kahirapan, Opo. grabe. So, yun nanay, siguro balikan ko po kayo sa mga sunod na araw, no? Kasi Opo. ngayon po ay nasa araw, oras kami ng pag-i-scout po, no? Opo. Kaya, wag po kayo mag-alala. Balikan ko po kayo sunod na araw, no? Opo. Yun nga, lagi ko sinasabi, wag po tayong umasa, wag tayong maghintay kung ano po yung Ako darating. po, ang kinakapitan ko na lang hanggang ngayon, 2 bisig ng Panginoong Diyos. Yan ho, ang hindi ko binibitawan. Ay, grabe. Yan ang hindi ako bumibitaw sa Kanya. So, yun siguro nanay, ganun lang nanay. Opo. Lakasan natin yung pagdarasal, no? Opo. Kapit tayo sa mahal na Panginoon. At dasal tayo na may makapansin sa inyo para mabigyan kayo ng konting tulong, no? Grabe si nanay. So, Ate Shine, ano yung pakiramdam mo? Ito nga si nanay, ganyan yung sitwasyon. Napakasakit na.
Opo, napakasakit po para sa akin na hindi ko man lang po maano po na mapagaling po si mama. Mapa-check up sa isang espesyalista po. Kasi dahil din sa kahirapan, ano? Opo. So, ganun lang, Ate Shine. Kasi pati si Bibi ay umiiyak kasi nalulungkot ng bata. So, yun, balikan ko kayo sa susunod na araw, ha? Yan, maraming salamat. Maraming salamat. Gabayan po kayo ng Diyos. Thank you po, Nanay. Hanggang sa dulo. Maraming salamat sa pagbahagi ninyo ng kwento. Yan. Yan, maraming salamat. Unang-una, Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs Kalingap Rap. Shout out sa lahat ng ambassador, no? Ambassador Kalingap Jose, Ambassador Kalingap Mick, Ambassador J. Morelo Vlogs, Ambassador Joey the Great. At shout out sa lahat ng Deputy Kalingap Lydia, Deputy Kalingap Agnes, at sa mga deputy ng Katarman Samar, shout out sa inyo. At ayun, maraming salamat. Ate Lorene Moto, Ate Erin Dibi, Miss Yay, Ma'am Jeannie Stordiban, Ate Marie Istanbul Turkey, Ate Saliler, Ate Doldo Mondon, Ate Joy Meet, Miss Bais Joy, Ate Lily Hobilia, at maraming salamat Ma'am Ana Kuroda. Shout out sa Team Kuroda, shout out Daday Mix TV, shout out Darius Skip Minat, at shout out sa KTV Angels, shout out Kindred TV, shout out Maria Cusinira, at shout out Maestro 21 TV. At sa mga OFW natin mga kababayan, lagi po kayo mag-iingat kung saan man po kayo naroroon, no? At sa mga nandito sa aking premiere, maraming salamat po sa inyong panonood. At lagi po tayo mag-iingat and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!